Ito na, arrest warrant sa kasong plunder laban ho kay Sara Duterte. Naku po, ay walang piyansa ho ito. Nakakulong habang nililitis ang kaso. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Mga kaibigan, ito mainit-init pa. Kapapasok lang ho na balita tungkol dito sa kasong plunder laban ho kay Sara Duterte. I-like lang po muna natin ang video na ito bago tayo magpatuloy. Kung nagustuhan nyo po, sabay-sabay po natin i-like ang video na ito. Please subscribe my YouTube channel. Eto na, talagang marami ang naghihintay ho dito kung mapaparusahan at kung makukulong sa riyas na bakal itong si Sara Lustay Duterte. Duterte, ma'am, ha? Di ba hindi po Duterte? Duterte. Mga kaibigan, ito bibigyan po at ibabahay ko po sa inyo. Bibigyan natin ng linaw. Itong kalalabas lang ho na balita na arrest warrant may kalakip na kasong plunder. Siyempre ito ho ay walang piyansa. Habang nililitis ho ang kaso, ay nandiyan ka ho sa loob ng kulungan. Aba, ay alalahanin po natin ang ombudsman ngayon ay ganun po kung noon ay gaano kabagal ang takbo ng mga kaso at natutulog sa pansitan ang dating ombudsman noon nung iyong inappoint ni Digong na itong si Ombudsman Martires na nag-retired na. Ayan po ay patulog-tulog sa pansitan. Kakaiba po ngayon, mayroon pong tinatawag na mabilis ng takbo O ikita nyo na lang ho yung mga sa flood control. Yung iba ho ay magpapasko sa kulungan. But itong si Sara Lustay Duterte, mga kaibigan, datapwat nabanggit natin ng ombudsman ngayon, ay kasama ho si Sara Lustay Duterte sa ipapakulong ng ombudsman. Ay yari na ito. Iyak na naman itong mga didilis. Ay kumusta naman kayo mga didilis? Hindi naman lahat. Hindi naman lahat tumiyak. Mayroon pang ibang lumuluha lang. Konting luha lang. Shout out mga didilis, didishit, DDS. Huwag na kayong umiyak. Papas ko na Tumulo na. Tumulo na ang luha sa inyong mata. Didilis, huwag nang umiyak. Eto, shout out mga kaibigan. Ibabagi ko po sa inyo ang resibo at katunayan tungkol dito sa latest update dito po sa usapin na kasong plunder na ika nga po ito'y wala rin piyansa at arestuhan din ang magaganap laban ho kay Sara Duterte Lustay. Ito po mga kaibigan. Ano na yan? Wala na kasi siyang novelty Nakita na ng mga tao what she is capable of doing, kung anong damage siya pwede niya magawa, kaya nagpipik na siya So ano yan? Bukod sa malayo pa, is starting off at a very, very low point. Yun lang ang sabi natin. Okay, kilala rin po ang aming guest na si former Senator Trillanes dun sa yung pagkalampag sa mga bank account ng mga Duterte. Ngayon po kumakalat sa social media na parang baka this week meron lumabas. Meron ba kayong informasyon na mga bank account, lalo na daw po ng Vice Presidente, ay pwedeng ma-expose this week? Nako, ito na mga kaibigan, kaabang-abang. Pinutol ko yung sandali. Ang kasunod po nito, itong ating tinatalakay at ibabahagi ko po sa inyo, itong kasong plunder laban ho kay Sara Lustay Duterte. Mga kaibigan, diyan po sa ombudsman. Kaya't kapit mga kaibigan, ito po panoorin nyo at pakinggan. Importanteng mahalaga na ito ho ay malaman nyo. Ito. Ganito po, ang pagkakaalam ko po, may magpa-file ng plunder case sa ombudsman laban kay Sara Duterte this week, baka sa Biyernes. Ang kaso na yan ay bunga ng confidential funds at other issues. Piatos. At, yes, si Mary Grace Piatos. At dahil dyan, ang ombudsman kasi at ang Anti-Money Laundering Council, meron silang memorandum of agreement na pwede silang magbigay ng mga flag transactions. So,
yun na ngayon ang magiging tulay para dyan sa pag-expose na yung mga bank accounts na yan. Kasi makukumpirma yung ibinunyag ko noon pa. Tapos, ito po yan. Ay wala nang kawala dito si Sara Lustay Duterte. Kaya pala ito'y nagpapanik na, mga kaibigan, kung ano na naman mga taktika, strategy ang ginagawa. Ito, ipatuloy pa natin. Nako, mas matindi pa ito. Hindi nyo alam, baka may madadagdag pa dun sa nailabas namin at makikita nyo, bilyon-bilyon ang ninakaw ni Sara Duterte. Kasi hindi naman siya magkakaroon ng perang bilyon-bilyon ng halaga kung wala din naman negosyante yan o kung ano man So doon lang po yan sa gobyerno. Hawak nyo na ba? May kopya na ba kayo? We'll see. Yari na. Sector po ba galing itong magpa-file ng plunder case po? Sino magpa-file? Na baka sa Friday? Opo. Sa mga miyembro ng civil society at simbahan. Okay. May isa Yan pa po. nga. Ayan mga kaibigan, maliwanag po. Yan po ang interview. Nakalalabas lang pong balita kanina. Na itong interview aktual sa 1PH ni dating Senador Antonio Trillanes na kinumpirma niya na ngayong darating na Biyernes ay magpapail ho ng plunder case laban ho kay Sara Lustay Duterte, at kapag ito ay na-file na diyan po sa ombudsman ay mahalungkat itong natagpuan na mga ebidensya na bilyon-bilyon pera sa bank account ni Sara Lustay Duterte. Aba, ito po ay hindi biro. Ito po ay matindi. Ito pong pag-file ng plunder ng laban kay Sara Duterte, plunder case, ito ay walang piyansa. Wala po itong pansamantalang kalayaan habang nililitis ang kaso. Kung maalala nyo po at magugunitan nyo ho, ganito rin nangyari kay Irap Estrada, kay Gloria Macapagal Arroyo, at marami pang iba kapag plunder case ho, mga kaibigan, na kaya't nagpapanik na. Kahit ganito na lang ang mga tactical strategy ang ginagawa ni Sara Lustay. Dahil alam niya ho na siya ay kayang ipakulong ngayon ng ombudsman na si Boying Remulla nang dahil sa matitibay na ebidensya. Hindi katulad noon ang ombudsman na natutulog sa pansitan na kanilang appointee ng kanyang tatay na si Ombudsman Marites Martires. Ombudsman Marites. Kaya hindi ito makasuhan noon, mga kaibigan. Ay ngayon ho, abangan natin dito po kay Ombudsman Remulla. Dahil alam po natin, mga kaibigan, ipinangako ho ng ating gobyerno ngayon na lahat ng mga kurap, malalaking isda na kabilang itong si Sara Lustay Duterte ay dadalhin nila sa kulungan sa pamamagitan ng matitibay na ebidensya. Muli po, maraming salamat. Isang like po sa video na ito. Alam kong naunawaan nyo. Naku po, palakpakan muna